number 2, I think we will be seeing similar things as we head on to the draft. Grabe naman yung mga angulo natin dito. Oo, kami. Nayanig yung ano ko. Oo, gimbal man. Nayanig yung mata ko. Sabi ko, ustig naman ito. Ay, eto na, blue side na si OMG, OMG. kasi TLPH kanina sa blue side. So, another assassin hero ba to na ipaprioritize? Parang ganun yung Nolan. trend ngayon, no? Nolan. naman. Finding the Ay, priestess of Eh, di, primal lightning. oh, Oh, the evil gods. yes na. So, pwede ka na mag-Nolan ngayon kung ikaw yung TLPH. Pwede. Sumo. Hayabusa. Arlot. Moskov. Moskov. Maaga pa yata ako mag-Arlot sila considering na May nakuha edit na. naman ng edit niya. Link kaya ni Carl, no? Haya. 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 But Haya then, or Nolan? Haya. Yung Haya kasi, di ba, pagdating sa teamfight, tas ng damage, tapos meron pa mag-split push. Yan na nga! Haya! Hanzo! Hayabusa! Hayabusa! Ay, Sancho! kulot din! Sancho Joke pala, lang, anong joke lang. Hanzo? Isang ninja na naman. Oh, malay mo, makita naman nating ninja si Carl. Kulot Nakita na yan natin si Carl. yung Louis. Di ba, pag nakita niyo, medyo Tama, kulot din. Tama, kulot yan. Oo. Basta kulot! Bangungot. Lakas. Ay, Alam ka kasi Hayabusa na eh. Depende People sa make context. mistakes. People make mistakes. Okay, Basta ano ba? kulot! Malakas ang Hayabusa. Hayabusa. Nolan. Ay, hindi. Yung nag-Nolan. Vexana. Vexana. So, still sticking pa rin sila dun sa Vexana. By the way, for today, ang taas ng win rate dun sa mga teams na gumagamit ng Tigreal, ah. Oo. Anti-assassin kasi. Oo. Parang yun nga yung idea, no? Kahit naka-purify, wala kang pake. As long as makuha mo yung isang tao na hinaharap mo sa team fight. Eh, nakita kasi sa Tigreal, nagiging ano na rin, nagkakaroon na ng variety yung playstyle niya. Dati ano yan eh, walking flicker ulti. Yun lang ang ginagawa niyan eh. Oh. Practice lang yan, practice lang. Dati si Tigreal, ano yan eh, flicker ulti lang. Ngayon, nakakita ka na ng flicker, tulak, minsan tulak flicker into ulti. Meron diba? iba ng nakatalikod ka sa kalaban, tapos biglang Oo, si backstep, si backstep. Perks. Oo, bumabackstep. Si Perks kahapon, bumabackstep. Nagmumulwalk kasi yan eh. Nag-ano siya, tinulak niya patalikod. Okay, kung di niya lang kasi nakikita. Pero si Chantel nagmumunwak eh. Nagmumunwalk siya. Yung kay Perks kahapon, men ang lala, tumulak pabalik, bumalik ng flicker, nag-ulti. Oh, grabe, diba? Japix. Alam mo, speaking of, no, gusto ko lang makakita ng Atlas kasi may bagong nauusap. Oh, yung Ay, yung combo. flicker mabilis, yung flicker mabilis. Paano? Flicker mabilis. Flicker. Yeah, mabilis yun. Flicker. Di ba kailangan nakatalikod siya? no? Nakatalikod, tapos flicker. Parang Flicker sa bayan na ni Kagura dati. Oo. Ginagawa ni Chakno sa mga ranked games, so malay mo, makita natin. But now, the Hayabusa and the Louis has been locked in. Both have been locked in. For TLPH, nakita na natin kung gaano kaganda ang combination ng dalawang hero na to kanina. Yeah. Yung macro advantage yung talaga no, na meron ka sa mapa. Yung ang dilemma ng nila dito is again yung team fight advantage, yung meron kang Tigreal, Vexana, Edith, napakatagal mong nakastun. Pag tinamaan ka ng isang stun dyan, pwede ka magtimpla ng kape. Ang hirap naman ng kape. Pwede ka bang kumain ng biskuit? Oo, ng Parang Ayan, merienda nang- ba? Makakalunok ka ayan. pa. Makakalunok Kalunok ka pa. Tubig, makakainom ka pa ng tubig. Kasi kayo, MPL fans, pwedeng uminom kayo ng tubig habang nanonood. Oh. Bawal na magpasok ng tubig. Bawal magpasok. Hindi, eh. sila. Oh, yung mga nasa Online online. fans. Yeah. Tama. Oh, ayan oh, Panis, Kaya Okir, nga. at Sanji. Ay, taas ng win rate dito. Kay Sanji, 100%. Tapos kay Vexana 83.33 ang win rate ni Okir. And alam mo, bago ko lang ibalik dito sa draft, no? Gusto ko talagang sabihin na si Okir has always been one of the steadier mid laners dito sa ating liga. Consistent lagi yung gameplay ni Okir. Oh, hindi siya flashy, pero sobrang crucial. Yup. Or tsaka sobrang ganda para sa team. So ngayon, maaga na agad na kinuha by the way ng TLPH yung show. So ang gandang combo niya actually with the Louis. Or actually kahit Could dito be sa Sanford. Hayabusa. Oh. Yeah. Could be played on Sanford XP. Pwede rin naman kay JP na, but I think open pa rin naman yung idea na meron silang Jawhead. Nalaro na rin nila before yung Jawhead Louis. So Omega, they go for the Alice gold lane. Ooh, or is this Alice jungle? Di natin alam. Pero most likely Alice gold Mabenta lane. si Alice today, ah. And then Ling. Sinong Alice? Ayan yung Nolan. Nolan. Ayan yung Nolan. So Alice, gold lane. Alice gold. Alice gold lane. Yeah. The thing about this though, we've already seen this kind of lineup. Yung What? Khalid! DJ! Another one na magsa-surprise sa atin today. Legit to, legit narinig namin yung sound cue. Yep. Legit Khalid XP. Debut pick. Nako. Debut pick. Physical versus ano? Lasunan. Magic sa XP lane. Lasunan. Ay, gold lane nga pala yung Alice Gold. Ayoko mag-predict. Ayoko na. Happy na ako manood lang. Gusto ko na lang maging audience. Oo nga, parang excited ako paano dito magiging play ng Alice tsaka Khalid kung paano magkukontrahan. Kasi technically parang same, pero yung survival potential mas mataas for Omega. Pero minsan kasi maaga tong index, medyo depende siya sa execution. Oo, si Khalid ay magpapatugtog kasi siya ay sa DJ. Pero makikita natin to sa game number 2, Casters, take us to the Land of Dawn.
Tuloy-tuloy na nga ba ang init ng Team Liquid Philippines? O papatigilin ba sila ng barangay? Welcome to Game 2 of this Best of 3 series. Welcome to This is Mobile the last Legends. series of our Saturday special. Muli, kami ang inyong casters nga pala si Uming, sama dito si Burrito. Men, ano ba na-expect natin dito? Exciting itong ating makikita kasi si Sanford ay may hawak ng kalit at yung pagkukulo. Narito na kagad mula sa Team Liquid PH. Aksyon kung aksyon. Checkping ba to? Parang nakabrol lang dito ang magkabilang kumunahan. Hindi pa handa yung cameraman. Nagbakbak, wala nang wakwakan, bakbakan na agad. Ibang klase, nakakagulat. Ito yung laban na ito. Si Sanford na nakakuha ng unang kill. Pero si JP naman ang nabigyan dun sa kabilang panig. Oo, and ngayon makikita na natin ang mga emblem build. Kung titignan natin yung Khalid, kinuha niya yung Wilderness Blessing para mas mabilis siyang makapunta around the lanes and around the Turtle and Lord area. Pero nakukunkasive blast pa rin para sa clear speed at pati na rin yung laning na pang-poke niya with the Desert Scimitar. Kakaiba ang pakita ni Sanford dito ngayon. Agad-agarang labanan ulit. Ilalaban uli kagad nila to. Nahatak yung orange buff. Walang humahampas pero nakakuha. Walang iba. Kundi ang kumunahan ng Omega. Nakakuha pa rin Ayun, isa oh. itong si Carlito. Nandun yung burst from Andorio. Pero level 2 lang. Si Andorio, pre. Then medyo yung bangungot na lungkot, hinabol pa ni Sanford. Ay, kubo. Grabe, isipin mo galing top lane, pumunta ng mid, ngayon nasa bottom lane naman. Dire-diretso lang siya. Akit, tinan mo, wala siyang pakialam. Akit ulit. Magawa nga sa RG to. Malamang marami ng GCCgaw ng mga Khalid user ngayon dyan sa comment section. Gumalaw na ang pasok. Khalid na ginamit na. Oo, tapos hindi pa yung natural na laner eh. Oo. Dinala sa jungle. Uy, wait lang, dinala din si JP dito pero may sure po siyang gagawin. And nahihirapan ng barangay sa aggressive power na ipinapamara sa Team Liquid. Parang may tinatago kasi nga sikreto. Ito pala yung parang pinag-farman sa desert. Oh, Na nakita na natin ang isa sa mga secret jutsu ng TLBH. At kaya na nga, first turtle secured for the cavalry. At naghihintay na agad sa purple buff ni Andorio na level 3 pa rin hanggang ngayon. grabe si Danny JP dito. Nakasilip na naman. Nanadagdagan yung listahan ng kasalanan niya dito dahil sa panggugulo at may sipa na nagagawin dito si Danny James. At makaka-out muna si Andorio. Pasok na din mga members dito ng Team Smart Omega habang dadalhin na rin Ayun, doon oh. sa gilid. Sa dulo, itong si Sanford. Pinatigil muna itong makulit na Khalid mula dito sa Team Liquid PH at Smart Omega kahit paano ay nakakuha. Nice catch mula dito kay Chakno. Kaya naman medyo nag-overheat ang Team Liquid sa pagpasok doon around the purple area of Omega. Normal na laro na naman ang ating papanoorin. Pakiramdam ko tapos na yung phase kung saan para tayo mag-checkping sa loob ng mga laban ng Omega Jungle. Okay, kumbaga action kung action talaga nakita natin at malaki na rin ang gap in terms of level ng ni Carlito at ni Antonio dito at 2-level gap lalo na pag-assassin ang laking impact nito. Tsaka mukhang kinakapitalize din nila yung fact na medyo mabagal ang power spike ng isang gold lane Alice. Yeah. JP, sumipa ng isa. Nakakuha na naman dito ang komunada Team Liquid PH. Pinagtulong-tulungan ng 5 members ng cavalry at sabay recall. Ayun na yun, pinakita na yung muscle ng machong horse. Ayan, At ayan pa. Bumili na daw kasi kayo. Ang ganda ng recall na yan eh. Tapos yun, kinombo pa ni JP, naka-show na nga, may recall pa ng Team Liquid, tapos meron pang shish emote. Di ba, isipin mo yun. At saka, ito nakakamiss din mga OG JP hero din to eh. Oo. Di ba kung maaalala natin, mga ginagamit din doon ni Japes. So ngayon na nahawak dito Team Liquid PH, parang ang nangyayari ba, hindi niya tatantanan. Si Chakno. Wait lang, si Chakno. Chakno ay nandito. Ukir ay narito na rin. Pero kakalma muna ang Team Oo. Liquid. Tuwing nagkikita kasi itong dalawa, no, parang hindi na malayong may gawing play. Pero dahil nga may lalabas na pagungin, this is the second turtle. Sanford nasa harapan na ng marami. JP with the play. Ganda na sipa niya dito habang nailabag yung Eternal Guard. Shadow Cat! Para Wow! di mababa sa may implosion. Woo! Pero nasecure ni Andorio yung turtle na yun. Carlito ay killing spree na. Habang dito sa may bandang ibaba, may nagaganap din. Benny Gideon at Andorio, si Jom. Nagiging walk. Wow! Sakto! Sakto yung sibat! Buti na lang ay nakaligtas pa itong si Jom. Grabe yung pagtansya. Min mala Emperor ay nakita niya yung future. Sabi niya magko-crossover dito si Jom. Binato na niya agad yung sibat ng ganong kalayo. Benny Cutie still hindi niya nakuha yung kill pero grabe na yung instinct doon, men. Alam mo, sa sobrang tindi na nangyayari, sinisinok na nga ako. Habang hindi ko alam kung paano ko matatawid to, pero alam ni Jom kung ano ang gagawin. Oh, yan na nga. Dahil nga the Queen of Blood returns. Kanina ginamit ito ni Kelra at nanalo ang Fnatic Onyx gamit ang Gold Lane Alice. This time around ay Omega naman maglalabas na huling nilaro ni Ryzen noong Season 11. At okay na nga ang Gold Lane ng Team Liquid Philippines ngayon. Mukhang matagal-tagal pa ang aantayin para sa power spike ni Joe. Oo, no, may kalmang gagawin. Kasi nga hindi pwede makipagsabayan ng Smart Omega ng agaran dito kasi may inaantay silang timer. May inaantay silang ticking time bomb. Walang iba kundi si Jom. Kasi kung iisipin mo, Andorio, na-buff din naman yung Nolan. Meron na ring slow yung ultimate niya. So ang laki talaga ng puntos no, kung itatapat mo against dito sa sa Hayabusa. Pero kasi ito na-adjust naman. Mas mabilis na shadow kill para kay Carlito. Kaya maaga, if ever man na maipit siya, makaka-shadow
shadow out pa siya. Tapos ngayon pa lang ginagamit na agad nila yung diversion para mapadala si Carlito at makapag-clear sa mga side lane waves para naman ma-manage ang mga minions for the side of Team Liquid Philippines. Nagiging advanced na ang gameplay ng Team Liquid dito with the Khalid as well. Yung aggressiveness nila ng early game pa lamang ay ramdam pa rin. Papasok tayo ng mid-game 2.5k. Lamang ang Team Liquid at nauna pa sa pwesto around the 30. Ito ang isipin mo XP lane, gold lane, magkasama sa isang lane. Ngayon lang mangyayari yan. Yung Team Oo. Liquid PH, sila gumagawa nito May niluto ng matagal, Lino Cookmen. Oo. Kumbaga parang lahat ng paghihirap, parang ito pala yung niluluto at Sanford humaharap na ngayon. Dito natin makikita with the free turtle already claimed by Team Liquid. 2 pagong ang kanilang nakuha out of 3. Punta naman tayo sa gold lane. Pero pag-usapan nga natin, itong si Joma, pinabayaan nila din sa may top lane makakuha ng turret. And kung babalikan natin yung nagiging diskusyon, kailangan talaga ng item ng isang Alice. No? And mahirap ito, hindi nila dapat pabayaan yung lead na hawak nila at hindi nila dapat pabayaan si Joma. Ayun, Kaya no? mapapabayaan din sa kusina si JP kasi maling damo pala yung kanyang natapakan doon. Parang pag natamaan ka ng isang crowd control, tuloy-tuloy na talaga, especially with the Vexana. Matapos mong manginig ay bigla ka namang mayayanig with the Eternal Guard. Pero ayun na rin, yung hiccup ni Sanji masakit din. Ang Dina dito ng dispersion and rotation. And ang dami mong isipin na kung ikaw ang Smart Omega, kung ikaw ang barangay, ang dami mong isipin dito, una yung diversion play. Oh. Pangalawa yung panggugulo ni Sanford. Actually, pinakahuli na ngayon. Una pala yung panggugulo ni JP. Pangalawa, yung pagiging gala ni Sanford. Oo. Pangatlo, si Sanji na umiikot-ikot with the diversion. Yan ata yung pinakasulit na na wilderness blessing Ay, ayun na para naman. kay Khalid. Pero mukhang tahimik naman na makukuha ni Andorio ang kanyang purple this time around. 8 minutes ang ating game timer at mukhang bumagal ang ating pacing ng laro. Hindi na kasing bilis ng minute 1 to 3 natin. Oh, i-expect mo talaga yan kasi nakakakuha na rin ng mga items dito ang Smart Omega. And ayaw din namang isugal na ng wow, galing Ayun naman na, nun. bineteran move na. Bineteran, gumalaw yung yung golem. Parang ang jutsu kasi doon, pag binato mo ng shuriken yung golem, Kung saan gagalaw. sasabihin niya sa'yo kung may tao ba doon o wala. Oh, pupuntahan yung pinakamalapit. Pag ikaw yung pinuntahan, ibig sabihin, Wala. walang tao. Yun. Ayan, alam nyo na yan, Oo. yung mga nag-RG, may mga bago kayo natututunan. Kaya sabi ko sa inyo, manood kayo ng MPL Philippines. Diba? Habang naglalakad kayo sa jungle nyo, tanungin nyo muna yung mga tambay doon Oo, kung may yung- tao ba. Kunyari yung Kramer, tanongin mo, may tao ba May dito? tao ba dyan? Pak! Pagka gumalaw papunta doon sa kabila sa damo, meron. Meron. Ayun, Diba? sinabi niya yun sa'yo. At ngayon mukhang niluluto na ang Lord. This is the first Lord of the game! Ay, naku po, pumasok din si JP. At yung Sipa, itutuloy na dito. Nag-Team Liquid PH na pag-internal guard ng Shadow Kill. Na-solo lamang ni Azar. Patay din, Chakno, pasok na nga. Kaya lang dito na si Joe with a Vector. Eto na si Jom. Nagwawala na, Big J. Pero ilalayo din nila si Sanford. Oh, Masyado Benny! Tama yung si Bati Benny. Nasuper si Bat mula kay Benny. At si Sanji nandun din. Yung kanyang diversion play. Pasok din si Sanford. Oh, wow. 4-man down para sa Cavalry. Chakto, napapalimutan ka na nila! Grabe! Pineflexan ka na, Chak. Pineflexan na ni Chak. Mamba dito. Sabi ko na sa inyo, napakaganda ng mga recalls na yan eh. Blinexan na ng machong kabayo. Pero grabe yung sequence na yun, men. Parang out of all the corners of the classroom, may pumasok. Sakto may battle trips, men. Ang dami talagang nangyari doon, pero lahat ay pumabor sa Team Liquid PH. Sa medyo na late lang talaga yung dating ni Jom. Yun sa nangyari, pero nakita mo yung idea, no? Masakit na si Jom at kailangan ingatan to ng Team Liquid PH. Ngayon na may 7.4k na gold lead sila, mabilis na mabawi yan ng Smart Omega. Tingnan natin ito kung pag umabot na ng late game, isang miracle set siguro mula kay Chakno. Isa sa mga pinaka-inaabangan ng mga Chakno fans dyan. And of course, yung follow-up na pwedeng manggaling kay Ukir. Hinihintay pa rin natin yung late game power spike ni Jom. Pero sa ngayon, TLPH ang may hawak ng bola. Sila ang may hawak ng pacing ng laro. At pwede pa silang kumuha ng inhibitor turret with this Lord Push. Yun nga tamang freeze lang sila ng lane doon. Habang si Ukir nakita ko, bumili na rin ng roam boots. JB, naghahanap na ng target and si Chakno ang humaharap. Hindi available yung kanyang flicker dito. And meron pa naman siyang implosion. Ang sakit na, oh my gosh, ang sakit na ng dispersion and rotation dito ni Oo. Sanji. Ayun na, nilalabas na yung machong horse. Ayun na naman, mga machong horse dito. Sansan Duo, nag-aantay lang ng magkakataon. Conceal ay nagamit na nga rin lang. Carlito, itutuloy niya may pagbasag sa Torres sa gitna. Hindi na nga maaari kasi wala silang mga minions doon. At ang Lord ay matutunaw na rin. Still, ang daming Aray ko. damage na bumabagsak na nagmumula Ow! kay Sanji. Aray! Parang anlihigop ka talaga dito kay Loyi. 10,000 na Oh my gosh. ang lamang ng Team Liquid pero hindi sila nakakuha ng inhibitor turret. Ayun Pakiramdam nga ko yun yung importante para sa barangay. If you're Omega, ayaw mong magbigay ng ganyang klaseng advantage. Okay, diversion sa May base. diversion play, pero fake lang pala yun. Nasipa na with the take-out plays. Mula dito kay JB, habang nila mag-insert ng guard. Pasok na rin Shadow Game. Pinsan mo na naman na side. That's why, Omega, dalawa, at tumba. At Sanford ay killing spree na. Nalalapit na ang pagtatapos. Umaarangkada na naman ng Cavalry. Pero nandito na si Sanford. Ako, nag-meditate lang bigla. Ayan na. May mga minions pa sila dito. 2v5! 5
Machong Horse. Anong gagawin ng barangay sa mga macho men ng Liquid? Parang wala na ata silang magagawa. Pinilit ni Jom, pero kinaya ba? Hindi. Nasipat pa rin siya dito 4 seconds para Jack Mamba. 32 seconds naman para kay Jom. At ito Ako! na ang pagtatapos. At ang cavalry, lilinisin na laro nito. Cold streak ended. Team Liquid Philippines back on the line. Nilabas na ang Machong Horse at Machong pagkapanalo ang kanilang nakuha dito. Ang daming flex na naganap, pero ang Team Liquid PH, inapantagumpayan with that Khalid.